Eto daw pong si Sara Duterte ay nagpaabot daw po ng mensahe ng pakikiramay sa pagpanaw ni Pope Francis, mga kababayan. So kung matatandaan nyo rin, naging isang pinakamatindi at pinakamabigat ding issue ito nung panahon ng tatay niya, na kung saan minura at gusto pang pauwiin etong si Pope Francis, mga kababayan, dahil nga gigil na gigil etong si Duterte dito po, mga kababayan, sa Santo Papa. So ngayon tingnan nyo kung gaano sila ka-plastic. Mga kababayan, we pray as we mourn the passing of His Holiness Pope Francis, the shepherd. Maniniwala pa sana akong bukal sa puso kung hindi binabasa eh. Who taught us to be compassionate, forgiving, and merciful. In a world poisoned by social inequities, greed, hate, and wars, He led the Roman Catholics with humility, dedication, Akala ko ba wala kang Diyos? and faith as a disciple of God. May we find strength and continue to live with the aspirations left by His Holiness as a man with a mission to bring the gospel to the faithful, especially the poor, the sick, and the dying. Let us pray for the eternal repose of the Holy Father, Pope Francis. Requiescat in pace. Ayan, mga kababayan, na maniniwala pa sana ako dito kung hindi niya binabasa yung pagpapaabot niya ng pakikiramay sa Santo Papa. Kasi biruin niyo, mga kababayan, na pakikiramay na yan eh. Dapat hindi mo na kailangan pa nabasahin o isulat pa. Dapat yung sasabihin mo dyan, yung bukal na sa puso mo. Kahit sabihin Tagalog na yung salita mo dyan. Ang mahalaga, naiintindihan ng mga kababayang Pilipino natin na sincero ka sa pakikiramay mo. Pero mga kababayan, paano ka ba magpapaabot ng sincerong pakikiramay kung mismong yung tatay mo noong mga panahon na pinagmumura ang Santo Papa ay hindi man lang niya nagawang sawayin o pagsabihan? Kasi sa ibang sa ibang anak, mga kababayan, kapag ka nagsalita ng hindi maganda yung tatay nila laban po sa Santo Papa, ipagpalagay natin, minsan yung anak nagpapa-interview, nagpapa-presscon at humihingi ng pasensya sa publiko. Pero baligtad eh, yung mga DD shit nagtatawanan pa noong mga panahon na minumura ni Digong ang Santo Papa. At etong anak, wala man lang ginawa para itama yung pagkakamali ng kanyang ama. So ngayon, pakinggan nyo mabuti etong sinasabi ko sa inyo. Grabe to, mga... Eto, mga kababayan, eto talaga yung literal. Kaya nga nasabi ko, kaplastikan, yung pagpapaabot ng pakikiramay na yan, dahil bukod sa binabasa, talagang may history na sa nakaraan na kung saan minura mismo ni Digong, mga kababayan, ng Santo Papa dahil lamang po sa nainip etong si Duterte. Grabe to, mga boss. Imagine niyo. 5 oras. Sabi ko, bakit? Ayan o. Sinasirado na ang... Sino dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan. Pope, putang ina ka, umuwi ka na. Huwag ka na magbisita dito. Kita nyo ha kung gaano kabobo yung mga DD-set na nakikinig kay Duterte noon. Binura ang Santo Papa, nagtatawanan pa. Yan ang itinanim, mga kababayan, ni dating Pangulong Duterte sa utak at isipan ng kanyang mga taga-suporta. Yung maging bastos at sang-ayunan lamang yung ginagawang pambabastos ng kanilang sinusuportahan na politiko. Biruin nyo, minura yung Santo Papa, nagtawanan pa yung mga DD-shit. Ito na. Kahit po sa Pope, walang respeto ang inyong Duterte. O, diba? Mga DDS, ano naman ang masasabi nyo sa video reaction na ito ni Duterte? Pagtanggol nyo naman, kulang na kulang pa sa sobrang dami pong kasamaan, kasinungalingan at kasalanan nitong mga Duterte na Totoo. to. Kulang po yung ICC. Ang pinakakailangan mangyari, mga boss, ma-impeach si Sara Duterte. That's the next. Magpe-presidente kayo o maniniwala kayo sa isang taong walang paniniwala sa Diyos. Binabastos po ang Pope. Huwag na kayong umasa na ayos at tuwid na tao yan, mga boss. O, diba, mga kababayan? Kaya nga hindi ka panipaniwala to eh. Hindi ako naniniwala dito, kaplastikan lang etong pagpapaabot ng pakikiramay na yan. Dahil kung yan ay talagang taos sa puso, ika nga yung bukal sa puso, hindi mo na kailangan basahin pa yung pakikiramay mo. Napakadaling magpaabot ng tagus sa pusong pakikiramay. Lalo na, mga kababayan, kung yan ay totoo na galing sa'yo. Pero kung yan ay binabasa mo lang
isinulat lang ng sekretary mo, hindi yan masasabing tao sa pusong pakikiramay. Isa pong kaplastikan yan na pakikiramay para lang masabi na sumasakay ka sa pagkawala ng Santo Papa, dahil alam naman po natin na mainit na usapin yung pagkawala ng Santo Papa at pagkawala ni Miss Nora Honor, mga kababayan. So ngayon, syempre kinakailangan ni Sara Duterte sumakay sa issue na yan para masabi naman, mga kababayan, na yung ating Vice Presidente active pa rin kahit papaano. Tumitingin pa rin sa mga nangyayaring issue kahit papaano. So yan yung ginawa niya, kahit hindi bukal sa loob, kahit kaplastikan yung pinagsasasabay dahil binabasa lang, sinubukan niya pa rin, mga kababayan. Pero sa akin, ang paliwanag ko dyan ay kaplastikan. Napakikiramay po yan. Ano po, so ngayon punta naman po tayo dito sa next topic po natin, na kung saan, mga kababayan, eto daw pong si Senator Amy Marcos gagamitin na naman ang Senado para sa isa pa daw pagdinig patungkol sa pagkaka-aresto dito kay dating Pangulong Duterte. Biruin nyo gamit na gamit ni Senator Amy Marcos ang Senado. Konti na lang, mga kababayan, matatapos na ang buwan ng Abril. At pagkatapos ng buwan ng Abril, ilang araw na lang, eleksyon na. Mayo 12 na, mga kababayan. Ilang araw na lang. Tapos ngayon, gagamitin na naman ang Senado para sa pangsarili po nilang interes. Siyempre, makikita nyo dyan, pagka nagkaroon na naman ng hearing, naandyan si Amy Marcos, si Nabongo, etong si Bato de la Rosa na mga re-electionist, mga kababayan, ano na naman yan sa kanila? Kapakinabangan na naman nila yan. Gamit na gamit nga, mga kababayan nila, ang Senado para lamang makakuha ng libreng advertise, mga kababayan, sa kanilang political career. Kasi syempre, mga kababayan, makukuha nila yung suporta ng mga taga-suporta ni Digong at makakapangbudol sila gamit na naman ang Senado. Ang masaklap nga lang dito, pera ninyo, pera ng taong bayan, yung sinasayang ng mga yan. Syempre, ano pa ba naman naaasahan natin, mga kababayan? Wala nang dapat pag-usapan dyan kung tutusin. Bakit? Kahit paanong hearing pa nila dyan, wala na silang magagawa kasi nasa The Hague, Netherlands na etong si dating Pangulong Duterte. At isa na lamang po, mga kababayan, na makakapagsalba sa kanya doon, yung kanyang mga abogado at yung kanilang pangkontra doon sa mga ebidensya na isinumite, mga kababayan, sa International Criminal Court laban po kay Digong. Isa lang ang makakapagsalba sa kanya, ang patunayan niya na inosente siya. At wala siyang ginawa na kahit na ano pa mang kasalanan. At wala siyang nalabag. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ipinipilit umano ng ilang... Eto daw sabi dito isa pang pagdinig sa pag-aresto kay FPRRD. Pinipilit ng ilang senador ayon daw po kay Senator Amy. Kumbaga, humihiling pa daw ng isa pang hearing eto mga kapwa senador kay Amy Marcos, pero definitely walang ganyan. Ang may gusto ng hearing na isa pa ay walang iba kung hindi si Amy dahil kapakinabangan niya yan. Ipinipilit umano ng ilang senador na muling magsagawa ng pagdiniga ang Senado kaugnay ng pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Senator Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, kailangan pang malaman kung sino ang may-ari ng eroplanong ginamit sa pagpapadala sa former president sa International Criminal Court o ICC. Gayun din ang pagdating ng mga kawani ng ICC sa Pilipinas bago pa lumabas ang warrant of arrest ni Duterte na taliwas umano sa sinasabi ng gobyerno na biglaan lang nila itong natuklasan. Pinipilit ng ating ibang mga senador, sina Senator Bato, Alan Peter Cayetano, na magkaroon ng hearing pa kasi hindi pa natutuklas. Kasi nga kailangan ni Bato yan. Kaya ipinipilit ni Bato de la Rosa, kaya ipinipilit ninyo yung isa pang hearing na yan, kailangan nyo yan. Pero dapat sa totoo lang, mga kababayan, wala na nga dapat yung mga hearing na yan Bakit? Kasi nga, etong si Duterte pagdating ng September, uusad na yung kanyang totoong hearing dyan po sa International Criminal Court. Hindi na kailangan pa mag-aksaya ng pera ang Senado para sa mga usaping yan. Nasan kung sino may-ari ng eroplano at bakit nagkaganon. Dahil yung ibang version, binayaran daw, charter daw ng Office of the President. Samantalang sabi ng iba, ginagamit rin yung Presidente Bong. Huwag nyo nang iboboto tong si Amy.
Wag na wag nyo nang iboboto to. Bukod sa napakalaki ng ginastos nito sa kanya mga political ads, mga kababayan, hindi pa siya nakontento. Ginamit niya pa ang Senado para sa pansarili po niyang interes sa kanyang pangsariling pangangampanya. At ang isa pa dyan, mga kababayan, saan ka ba naman nagkatala na kapatid mo, kinakalaban mo, pinapahiya mo publicly? Tapos kinakampihan mo yung mga tao na bumasto sa tatay mo? Yan ba ay gawain ng isang matinong anak? So may mga detalye hindi maliwanag, pero yung pinaka-importante yung ICC, yung mga investigador, abogado at iba pang tauhan nila, interpreter, security expert, nandito na pala sa Pilipinas nung nakaraang taon pa. Walang gustong magsalita tungkol doon. Kinakailangan malaman natin kung ano ba talaga. O yan na, isa pa daw pagdinig, sabi daw ng mga kapwa senador ni Senator Amy Marcos. Pero para sa akin na may gusto niyan, mga kababayan, walang iba kung hindi si Bato, si Amy, si Bongo, kasi kailangan nila yan. Ginagamit na lang nila si Digong sa isyong yan para makakuha sila ng boto kahit papaano para mapag-usapan sila. Kasi tandaan nyo, mga kababayan, the more na napapag-usapan, ang isang kandidato, umiingay ang pangalan po niya. At pag umiingay ang pangalan po niya, kahit papaano umaangat yung pangalan niya sa survey. Ang nakakapagtaka lang, bakit etong si Senator Amy Marcos kahit anong pagpapapansin sa taong bayan, bakit hindi umaangat ang pangalan mo sa survey? Isa lang ibig sabihin yan, hindi ka na gusto ng taong bayan. Inaayawan ka na ng taong bayan kasi sino ba naman ang susuporta sa isang tao na namamangka sa dalawang ilog tapos pabale-balentong pa ng pananaw? At ang isa pa dyan, alam naman po natin pag sinabing Pilipino, laging nangingibabaw dyan yung pagmamahal sa pamilya. Pagka nakikita nila na yung isang kapamilya mismo ng presidente ang nagtutulak para bumagsak ang gobyerno ng presidente, hindi na po yan katangkitang kilik para sa mga kababayang Pilipino natin. Kasi masakit po talaga tingnan na yung kapatid, mga kababayan ng presidente, pasimpleng sinasaksak patalikod ang presidente. Alam kong alam ninyo kung ano yung ibig kong sabihin. So ngayon, ipagpatuloy pa natin yung usapin na yan dahil kung matatandaan nyo, dahil dyan sa mga pagdinig na ni Amy Marcos, nagkaroon ng lakas ng loob itong si Sara Duterte na sabihin, mga kababayan, na confident siya. Ibig sabihin, talagang naniniwala siya, mataas yung fighting spirit niya na mananalo po sila sa impeachment trial. Siyempre mananalo talaga yan. Kung lahat ng senador na mananalo, kaalyado po nila. Natural, pagdating ng Senate, wala na, bokya na yung impeachment trial na yan. Kaya nga iwasan ninyo na bumoto ng mga kandidato ng PDP nitong padapa. Diba mga kababayan, dahil ang plano lang naman ng mga yan, kaya tumakbo ay para ilaban etong si Sara. Kasi nga naman pag nawala si Sara, wala na. Mawawala na ng silbi etong mga kaalyado ni Duterte. Dahil kaya lang naman malalakas yung loob ng mga yan dahil kay Sara Duterte, dahil nakakasipsip pa sila dito kay Sara. Pero kapag ka si Sara, mga kababayan, na impeach, automatic bagsak ang political career ng mga yan. Ano po? So ngayon, ito, pakinggan po natin yung sinasabi ni Sara. Sinasabi ng mga lawyers, they are more than confident na mananalo sila sa impeachment. Ako naman, I am most confident with the lawyers working on my impeachment case. So, yun lang. Sinasabi ng mga... Yun, kita nyo talagang naniniwala si Sara Duterte na mananalo siya. Pati yung kanyang mga abogado naniniwala din na mananalo sila sa impeachment trial. Kahit na mabibigat yung mga ebidensya laban po dito kay Sara, talagang mananalo yan. Kapag ka ang nanalo, ngayong midterm election, yung napapwesto ay mga kaalyado po nila. Katulad na lamang nito, mga kababayan. Basahin nyo, sabi dito sa UNTV News, timing ng endorsement ni VP Sara sa mga senatorial bets, pinagdududahan ng mga kongresista. Bakit, mga kababayan? Eto, panoorin po natin. Noong nakalipas na linggo lamang nang i-endorso ni Vice President Sara Duterte ang re-electionist na si Senator Amy Marcos. Kasunod ito ng pag-alis ng senadora sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kontrobersyal na pagsuko ng Philippine government kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. April 13 naman ang i-post ng kilalang taga
Eto, kaya hindi mananalo tong si Camille Villar. Talagang lumabas lumabas ng literal yung kulay niya. Ginamit niya ang alyansa para makakuha ng tiwala sa mga Marcos loyalists pero sablay. Kasi maaga pa lang nalaman na natin ang totoong pakay niya. Ang pakay niya manalo para ipagtanggol itong si Sara. Suporta ni VP Duterte na si Attorney Harry Roque ang mga larawan na ito ng mag-amang sina dating Senate President Manny Villar at Las Piñas Representative Camille Villar na tumatakbo ring senador sa 2025 midterm elections. Sa caption ni Roque, inilagay nito, "Politics is addition after all," o mahalaga ang pagdadagdag ng mga kakampi sa politika. Diba? Si Congresswoman Villar ay kabilang pa rin sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos Jr. May isa pa nga dyan mga kababayan May isa pa dyan sa alyansa. Grabe yung ginawa kay Secretary Benhur Abalos, mismong inilaglag sa kanyang city mga kababayan, sa kanyang lungsod. Alam kong kilala ninyo kung sino yung tinutukoy ko. Pinuna ng ilang kongresista ang pag-eendorso ng mga senatorial candidate ni VP Duterte. Ilang linggo ito bago ang midterm elections. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative at House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adjong, iginagalang niya ang karapatan ni VP Sara na i-endorso ang mga kandidatong nais nitong suportahan. Ngunit questionable para sa kanya ang timing at implikasyon nito sa gitna ng napipintong impeachment trial ng Vice Presidente. Tama! Dagdag pa nito, dahil sa nalalapit na paglilitis sa Senado, tila sinusubukan na umano ni VP Duterte na bumuo ng ugnayan. Kasi ipinipwesto na ni Sara mga kababayan yung mga senador na pipwede na manalo, na sumagip sa kanya. Nakukuha niya yung pinupunto. Ipinipwesto na niya itong si Camille Villar para pag nanalo ito, automatic isa na to sa pipwedeng bumoto para hindi siya ma-impeach dyan po sa Senado. Kapag pinalad pa itong si Amy, automatic mga kababayan, buboto talaga yan para wag ma-impeach itong si Sara. Kaya dapat ang gawin ninyo mga kababayan, wag iboto yung mga yan. Kasi kung ngayon pa nga lang pabale-balentong na, ibig sabihin, ang gagawin lang ng mga yan pagka nakaupo na ay pahirapan ng taong bayan at suportahan ng mga Duterte. Hindi naman ikinagulat ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang Senate endorsements ng pangalawang Pangulo. Anya, natural lang na naghahanap na umano ito nakakampi para sa nalalapit na Senate impeachment trial. Kasabay nito, hinikayat ng House Leader ang Senado na gawing patas at walang impluwensya ng political affiliations ang impeachment trial. Wala pang pahayag kaugnay ng issue si VP Duterte. Marso nang sabihin nitong hindi na umano siya mag-e-endorso ng kandidato sa 2025 elections dahil nabudol na umano siya noong nakaraang eleksyon. Pero biglang bawi kasi nag-i-endorso na ngayon ng mga kandidato. Diba sinabi niya nga nung nakaraang buwan mga kababayan na hindi na siya mag-i-endorso ng kahit na sinong kandidato kasi nga takot siyang mabudol. Pero ang nangyari, lahat ng mga sinabi ni Sara, kinain niya lang mga kababayan. Ibig sabihin yung isinuka niya, kinain niya ulit. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ituloy na natin yan dito mga kababayan. Kasi sabi dito, endorsement ni VP Duterte kay Senator Amy at Representative Villar. Desperate move na ayon daw po sa mga sulon. Ibig sabihin, desperado na itong si Sara kasi kailangan niya talaga. Kailangan niya ng matibay na ugnayan kay Camille Villar at dito kay Amy. Dahil baka ito makalusot kahit papaano o baka maghimala, biglang manalo, ibig sabihin ligtas na etong si Sara kasi itong dalawang senador na ito, pwede itong bumoto para hindi ma-impeach etong si Sara. Kasi nga siguro mga kababayan, hindi si Sara satisfied doon sa mga senador na pinatatakbo ngayon ni Duterte doon po sa PDP. Kasi siguro, predictable na ni Sara na matatalo yung sina Kibuloy na yan, sina Marcoleta, at yung sina Vic Rodriguez, at yung iba pa. At ang makakalusot lamang dyan ay walang iba kung hindi etong si Bongo. Kasi mga kababayan, yung iba talaga, walang pag-asa na manalo sa darating na Mayo 12. Kasi tulad ni Philip Salvador, alam na naman ng taong bayan yung karakas ni Philip at alam na naman ng taong bayan yung karakas mga kababayan nung iba pa na pinatatakbo nitong si Duterte. At mas lalong ayaw namang bumoto ng taong bayan sa isang katulad ni Vic Rodriguez mga kababayan.
na nagagawang magpabale-balentong para lamang sa pangsariling interest. Ano po, so ngayon, kung titingnan nyo, naghahanap si Sara ng iba pang pwede niyang maging kaalyado para maisalba ang kanyang sarili. Binatikos ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang pag-iendorso ni Vice President Sara Duterte kay Las Piñas Representative Camille Villar, kahit kabilang ito sa Senate slate ng administrasyon. Bukod kay Villar, nauna nang inendorso ni VP Sara si Senator Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, nakalapat ang mithiin ni na Senator Marcos at Congresswoman Villar sa 10 Senate. Ang masaklap nga lang dyan, mga kababayan, pagkatapos i-endorso ni Sara, etong si Camille Villar, mukhang nanganganib pa ata sa Comelec. Kasi nga nagkaroon ng matinding issue ng vote buying. Saan ka ba naman nagkatala na andudong ka sa isang parapol na kung saan namimigay ng pera tapos yung lahat ng kapakinabangan nun sa'yo? Kaya nga mga kababayan, kung tutusin, talagang maaga yung gaba kay Camille Villar. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Senatorial candidates ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ang pagsusulong na mapayapa at maunlad na Pilipinas. Ngunit ayon kay Manuel, desperado si VP Duterte na mailuklok ang mas maraming kakampi sa Senado. Tama! Sa gitna ng nakaambang impeachment trial laban sa kanya. Kaya ang hirap mga kababayan, no? Kahit yung ibang mga nasa alyansa, hindi talaga kaya wag kayong magtaka kung bakit may mababawas pa rin. Doon sa mga pinagtatanggal natin, may mga mababawas pa rin dyan. May mga ipapalit tayo kasi hindi talaga meron tayong napipredict dyan na nasa alyansa pa rin mga kababayan na talagang kakampi pa rin ng mga Duterte. Nagtatago lang talaga sa slate ni PBBM para syempre pagka nanalo nga naman mga kababayan, automatic madali nang ilabas yung kulay kapag ka nakuha na yung kapakinabangan. Kaya nga kung tutuusin mga kababayan, dapat talaga manalo etong si Secretary Benhur Abalos kasi eto yung nakikita natin na tapat sa Republika ng Pilipinas, hindi tapat sa mga Duterte o kahit na sino mang politiko. Ibig sabihin, titindigan ito, tatayuan ito ang impeachment trial ni Sara Duterte at huhusgahan ito base sa sinasabi ng ebidensya. Hindi katulad nitong mga kaalyado ni Sara na talagang pinatakbo, kaya lang tumakbo ang nasa utak nila para isalba si Sara sa impeachment trial. Kaya ang pag-endorse niya, nagpapakita yon ng kanyang desperation para isalba yung kanyang sarili kasi kapag makonvict siya, matatapos na ang kanyang ambisyon para magpatuloy pa sa public service. O kaya yung mga Marcos loyalists, sana suportahan natin etong si Secretary Benhur Abalos. Kahit bitawan nyo na si Amy, wag lang si Secretary Benhur Abalos kasi sa totoo lang mga kababayan, talagang etong si Secretary Benhur Abalos ang isa sa pinanggigigila ng mga DDSet kasi nga siya yung isa sa talagang naging dahilan kung bakit nagbabayad ngayon etong si Kibulok sa bilangguan. Dahil sa mga aligasyon at kaso na isinampa laban po sa kanya. Kaya sana mga kababayan, sa mga kababayan Pilipino po natin, solid votes na po natin etong si Secretary Benhur Abalos. Kasi kailangan po talaga natin ng katulad niya sa Senado, yung isang senador na hindi naiimpluwensyahan ng kahit na sino pa man. Kasi biruin niyo mga kababayan etong mga pinatatakbo ni Kibuloy na senador ni Duterte, etong sina Jamie Bondoc, talagang ang nasa utak na nila, ang naitanim na sa utak nila, kaya sila tumatakbo kasi para protektahan etong si Sara. Kasi si Sara anytime talaga, once na nagsimula na yung impeachment trial, talagang mabibigat yung mga haharapin niya na mga kaso, mga kababayan. Kaya pagka nag-umpisa na yung trial, kapag kaalyado ni Sara yung mga nakaupo, automatic acquitted yan. Pero kapag hindi niya kaalyado yung napaupo at titindig na hukom mga kababayan or hurado dyan po sa impeachment trial ni Sara Duterte, yung mga titindig dyan magbabase sa sinasabi ng ebidensya at maghahatol
ng naaayon sa sinasabi ng ebidensya. Mga kababayan, ano po? So sana, suportahan po natin si Secretary Benhur Abalos, #1 po sa balota, mga kababayan. Ano